Oh, you did? We would like to offer you the position. Yun na nga. Nag-verbal offer ng employer ko na pwede na daw ako mag-move or ina-offer na yun nila yung position after nila mag-hire ng external applicant. So, yun na nga, mag-move na ako. Sinabi ko sa Agosto kasi yun ang gusto ko. Hindi. Kasi dun sa July may mga bakasyon tayo eh. So, sabi ko nakapag-book na ako ng July galing dito sa place na to. Galing aeroplano. So, hindi ko pwedeng mag-move before the vacation. So, yun. Nagtiklop sila sa grievance. Pero, ang sabi pa niya, yun nga, covered yung expenses na moving expenses na mileage and meal and then moving day, right? So that's about it. So syempre ako na yung shoulder ko na yung rent. Yan. So mag-rent muna tayo doon ng couple months. And then December comes, I'm gonna be off for almost 3 weeks, I think. 20 days. And so after that might come back with something maano ngayon eh, maganda mag kuha ng real estate ngayon doon dahil medyo bumaba ang mga demand sa mga place dahil sa yung mass immigration ni napastop ng government sa mga international students. I'm not saying na agree ako doon, but you know, yung market is dictating the prices, right? So yun, we'll have to see. Yun nga, ano tayo, I'm excited. Just the traffic I have to deal with again. When I was working in Toronto as a field service technician, eh, ganun din traffic, but I went through it. It's not bad, you know, as long as you just follow the road, stay in your lane. Yep. So You know, daming nawawala dito. May missing person na naman dyan. Si Kyra Hammerstrom. Yan. Dito. Nilagay. Yan, missing daw since May 13th. Sa Prince George, age 22. 90 pounds. Eyes very green. Mario mushroom bomb. Clown. On leg. My mask by ankle. Knife. Yung kanyang tattoo. Yan, mga permanent marks yan. Kaya pati mga tattoo nilalagay na nila. Nawawala May 13. Ba't kaya? Hindi kaya involved sa mga illegal activities o kinidnap. Huwag naman sana na mga ganong klase. O nag-run away lang. Hindi natin alam. Ga-assume lang tayo. Ito nga pala yung binili na ng Rogers yung show, no? Pag-aari na nila yung mga show offices tsaka yung mga cable. Yung telos dito parang Bell ang katumbas. Ang Rogers is all over Canada na. Mas mayaman na ata kaya sa Bell ang Rogers eh. Pero yung kasi nila is coverage dito hindi masyado maganda, no? So ang
cellphone ko call sa company is Bell, which is Telus, which uses Telus cell towers. Tapos Kudo is Telus. That's my personal Kudo. Okay naman yung coverage niya kasi parang Telus din eh. Yan. Ng Rogers parang iba sa Telus eh. Mostly cable kasi ang Rogers. Ang Telus is fiber optic na sa mga internet nila, no? Parang yung Bell din. Laking ano yun, capital ang nilagay ng Telus o Rogers, Telus and Bell sa kanilang fiber optics. Laking pera siguro ang insurance services kasi dalawang dating auto like agent or nagbebenta ng car, naging mga insurance agent yung sa realty. Tapos ito nawala na. Dating realty rin to eh. Ibahin na ata o nagre-renovate lang. Ang tumawag, inulit ko, tumawag na yung boss ng boss ko. Sabi, we will offer you the job in Lower Mainland. Just write down yung time, yung what day na gusto mo mag-umpisa. So we can generate you an offer of letter, parang ganun. Letter of offer. Ano ba tama? Yeah, offer of letter. Yeah. Letter of offer. Parang magkaparehas lang yung sa tingin ko eh. Letter of offer. Or offer. Yeah, offer. Offer lang kung offer. Pero wala nang letter. Offer of letter. Yeah, offer lang. Tama. Doesn't make sense na sabihin mong offer of letter. Letter of offer. Yun ang tama. I believe. Yan. Mahina tayo sa sa grammar na minsan absent ako nung tinuro sa amin ata yan. Tintong place dito. Yan, may mga bird doon, seagull. Ang dami doon. Makain sila ata, nagpulong-pulong. Meeting the Abanse. Yan. Balik tayo sa investment dito sa Canada. Yun nga, no? Naglagay ako ng recurring investment every weekly. Kahit sabihin mo $5 to $10, you know, i-sacrifice mo yung pag-buy mo ng coffee sa bili ka na lang ng Keurig, mas mura, mas may 50 cents ang equivalent. Pag sa Tim Hortons, $2 na. $1.97 na ata yung medium. $1.69 ata yung small. Well, plus tax pa, I think. So, yun, makamura ka. Bili ka sa Costco, nag-sale yung Tim Hortons. From 54 ata yan, 99, naging 39.99. 80 Keurig cups. So, lumalabas na 50 cents. Meron din yung mga generic brand sa mga save on, low buy dito, or buy low pala. Nabili ko ng mga Western brand is mga 49 cents lang each. Yan. So 24 is mga 10.99 nata yun. Ewan ko kung plus tax. Yeah. Lahat dito may tax kasi. Ang alam ko lang hindi na nagtatax dito pagka yung bumili ka sa farm. Yun, parang tax exempted. Binili mo ng bulk sa farm, mga chicken, eggs,
Yan. So, yung mga basic needs dapat hindi lang tinataksan eh. Kasi basic needs, pati nga clothing dapat basic needs yun eh. So, kaso, laki ng tax dito sa Canada para sa ating healthcare, free healthcare na sinasabi nila na hindi naman free. May nagsasabi yung Canadian na nagpunta sa US, you're paying like 1,000 1 month. May business siya eh, realty business sa healthcare doon, private insurance, but sabi na worth it naman dahil they don't have to wait, it's a very good service. Tapos yung sabi niya eh, so 12,000 a year, yung 12,000 a year na yun is more than what Canadians really pay regarding taxes nga, no. Tapos yung sinasabi ng free healthcare is not even worth it dahil there's long lineups. Depende kung saan ka. So, yan, may mga ano na, flowers for you in this lovely evening. So dito, ang daming ano, may mga iba-ibang sasakyan. Ito may mga truck na parang punggok pero luma na. Pero taas ng ano, laki ng tread ng tires pang off-road. Dito maraming ganyan dito eh. Yung minomodify nila, tinataas nila yung truck sa mataas ng, pinapataas ng palalo. So right now I'm trying to watch yung trade options, no? Yung parang bibili ka ng contract. Hindi ko pa tinapos lahat. Hindi ko pa dinigest, pero parang call if you sell it at the strike price. Put is you buy it at the strike price din ata. Tapos equivalent ng 100 shares, bibili ka ng kunwari contract ng $6 or something like that sa 100 shares. So depends kung magkano, or $10 sabihin natin, kaysa bumili ka ng 100 shares ng whatever times yung price na say $100 ang isang stock. So 100 times 100, the 100 times 100 is 10,000. Ay nako. Tapos yun nga, kaysa maglabas ka ng 10,000, may contract ka, bibili mo yung as premium tawag nila, yung worth na 10,000, bili mo lang hanggang sa pag na say nag call ka, na meet mo yung strike price, yun. I think, I don't know if you manually do it, it does it automatically at yun yung concept niya, no? Tapos yung put is you buy, sell is to call and put. Call is to sell, put is to buy. Yan. Ano na, umpisahan nyo na mag-invest para sa kinabukasan nyo. Gusto nyong parang ano rin yan, parang owning your own business as an investor. Mas maliit yung tax kaysa sa earned income. Although yung time mo, yung earned income mo is, I guess, kung mas malaki from the dividend, right? Pero sa umpisa, yun, mas mababa ang dividend kasi malaking capital ang kailangan mo. But you gotta make your money work for you. So, it's better to have that capital. Sana manalo tayo ng loto. Para you live off the interest na lang sa winnings mo, no? Kahit di mo nagalawin yung
capital mo. O magkano ang kailangan mo? Yung iba 4%. Say, kung kailangan mo is $4,000 every month times 25 down. So, let's see how much it'll cost. Yung nasa likod na yun, magro-road test na siya bukas for his motorcycle test. So, bubalik tayo dun sa 4,000 a month. Ang kailangan mo is $1 million kung 4,000 a month. So 4,000 times 12 is 12. Ayan. 48,000 a year. Yan, okay na yan. Pag retire ka, may $1 million ka, kuha ka ng 4,000 every month. Siyempre, yung 48 na yun, matataksan pa yun. Pero nasa ano ka na noon, nasa I think 14% federal. Kasi next one would be almost 58,000 pataas na eh. Yung nasa 21% ata. 21.5, something like that. So, yun, kung mataas ang sweldo mo above 58,000, mag-contribute ka sa RSP para lower yung taxes mo, para ma-refund mo tax deferred sa pagka-retired ka na. Pag lower na yung income mo, yung 16,000 basic personal income, pag yun lang kinuha mo, every year walang tax. So, may sinasabi sila mga credit, disability credit, old age credit, yung 27,000 pwedeng tax-free. So, yun, kailangan natin matuto ng financials na hindi tinuturo yun sa school eh. So, yun ang mga dapat tinuro sa school, yung paggawa ng tax. Sometimes it's complicated kung saan mo ilagay yung mga numbers, pero kung T4 ka lang, dito sa Canada T4, parang iba ata yung term doon sa US, W something, W2 earned income, parang gano'n, no? So T4 dito madali lang sa pagka yung well simple. Dati yung simple tax, yun ang ginagamit ko, tapos nabili sila ng well simple, kaya okay na na-acquire na sila. Tapos donation lang, any amount. Minsan pagka premium ka, pag gusto mo ng tax advice, magbayad ka lang, I think it's 40, parang ganun. Mas mura kaysa sa mga outside night, which costs you like more than 100 something. So yun na muna. At sana mag-start na mag-invest yung mga mga 18 pataas, so hanggang mga 45 pagka nag-start ka ng 18. Before 50 ka, baka mag-retire ka na. Kasi yun ang ngayon, no? Yung FIRE. FIRE stands for retirement, financial independence, and then retire early. Yan. Alright, accumulate 25 times your annual expenses. Ayos. Talk to you later.